I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello Universe! It's me again. Ayan mga best, mayroon tayong siyempre, and this is very good news for everybody. Alam nyo naman, itong pag-uwi ni Mary Jane Veloso sa Pilipinas, no? Dahil alam nyo naman, 14 years na nakulong dyan po sa Indonesia. Sa unang video natin, yun po ay pagsundo sa kanya sa Indonesia. At ngayon naman, ito po ay nasa Pilipinas. Nakauwi na po siya, mga kababayan. So dahil dyan, no, basahin ko muna mga beswa. Sabi po ng Inquirer yan. Okay. Look, Mary Jane Veloso, the Filipina on death row in Indonesia who spent almost 15 years, 15 years pala. Mali yung sinabi kong 14, ano? In prison for drug trafficking, reunites with her family at the Correctional Institute for Women in Mandaluyong City. So, alam nyo guys, sabi nga natin, baka mag-courtesy call sa Malacanang. O, mali pala tayo doon, ano? So, ang ginawa ng ating pamahalaan ay diniretso po sa Mandaluyong, no? Sa correctional ng mga babae. Women correctional, no? So, I think 5 days siya doon. Hindi natin alam kung ano ang susunod na hakbang, mga kababayan. Pero ang sabi nga ni Mary Jane Veloso, isa lang po ang kanyang hiniling, no, sa ating mahal na Pangulo, kundi ang clemency. So dahil dyan mga bes, ito ipakita ko sa inyo yung mga highlights, no. Ayan, no. Yan po ang isa sa mga anak niya. Ay, siyempre umiyak. Sa kasalukuyan, nandyan po siya sa Mandaluyong ngayon. Alam nyo, sa mga nagtatanong kasi, hindi naman po basta-basta kaagad yan na ibibigyan siya ng pardon. Kasi guys, yan, proseso po yan mga besa. Proseso po yan, no? Hindi po natin alam, no? Kaya darating ang mga araw, malalaman po rin natin yan, ang buong katotohanan. Kung siya po ay bibigyan ng kalayaan, ika nga yung clemency, na ayon din, na ganun din ang sinabi ng kanyang mga magulang. Total naman daw, ay napag-serve niya ang kanyang sentensya, no? Kanyang pagkakulong sa loob ng 15 na taon dyan po sa Indonesia. Alam niyo naman po, drug trafficking, mahirap po yun, no? Palagay ko ito na isahan ng sindikato, kaya maging maingat ang ating mga kababayan. So tingnan natin yung mga ibang highlights. Kita nyo dito guys, yung aman niya, yung pagdating niya, ayan, no? Medyo talagang very emotional ang kanyang ama. Yan si Mary Jane, yung naka-jacket na violet. So congratulations sa kanya, no? Sa wakas mga kababayan, tanging si Pangulong Marcos Jr. lang at talagang nakapagligtas sa kanya sa bingit ng kamatayan dyan sa Indonesia. Mahigpit kasi ang bansa na yan. Ngayon, kudos naman po, no, kay dating Pangulong Panot na talaga naman gumawa rin na siya ng paraan. Hindi niya pinabayaan. Kanya lang, na-extend na na-extend. Hindi nabigyan ng, kumbaga, hindi na ituloy kasi alam niyo naman ang bansang Indonesia ay talagang hindi naman kaagad-agad pagbigyan ng Pilipinas, no? So dumating ang mga panahon, dumaan ang mga panahon, ayan, panibagong administrasyon ni Digong, alam niyo naman kung ano ang sagot ni Digong. Kaya pinabayaan niya po si Mary Jane. Kumbaga, actually sinabi nga ni Digong na bahala na ang bansang Indonesia kung bitayan niya, kung ibibitayin siya. Kumbaga, ibinigay niya na sa kamay ng Indonesian country si Mary Jane. Di ba? Hindi niya po ginawa ng paraan, kausapin man ng presidente, wala. Ganyan si Digong. Hinayaan niya si Mary Jane. Wala siyang pakialam kahit bitayin siya. Siyempre mga kababayan, hindi lahat ng pangulo pareho. Pagdating kay Pangulong Marcos Jr., sa kanyang pagpupursige, ayun, binigyan ng pagkakataon na talagang ligtas siya sa kamatayan at bagkos. Pumayag ang bansang Indonesia na uuwi siya ng Pilipinas, dito makulong. Hindi natin alam kung anong pang mga pinag-usapan nila. So ayan, no, si Mary Jane na naka-jacket, binigyan ng flower, kasama po ang chief ng si Biocor chief, no, si Katapang. Nag-viral ito Alam niyo ito, ayan, no, yung mga anak niya, patabi niya. Hindi ko alam kung asawa niya yung naka-maroon. I'm not sure guys Alam niyo guys, malaking achievement ito under the Marcos administration. Bakit?
Si Pangulong Marcos Jr. tahimik lang. Tahimik pero nagtatrabaho. Tingnan nyo, di nagulat tayo na talagang nandito na sa Pilipinas si Mary Jane Veloso. Ganyan dapat ang isang Pangulo. Hindi daldal ng daldal. Nagtatrabaho. Nang patahimik. So, yan. So, dahil dyan, congratulations kay Mary Jane. At hindi lang yan, mga kababayan, ito po ang gusto niyang, ito po ang hinihiling ni Mary Jane Veloso sa ating pamahalaan. No? So, ito, pakita ko sa inyo, okay? Na makalaya ako na clemency, mapawalang sala. Okay, bakit? Okay. Sige. Kasi wala akong kasalanan. Mabuktikan na makalaya ako na clemency, mapawalang sala. Okay ba? So yun guys, ang kanyang hiniling, mabigyan siya ng pagkakataon na makalaya ng tuluyan, nga clemency. Hindi natin alam, malay natin guys, no? Ang ating mahal na Pangulo, may pusong mamunyan, pero proseso po yan, no? So abangan po natin kung ano ang maging desisyon ng pamahalaan, kasi nasa kamay ng Pangulong Marcos Jr. ang magiging ito guys, ang kanyang tuluyang paglaya, no? Ito, niligtas siya ni Pangulong Marcos Jr. sa bingit ng kamatayan sa bansang Indonesia, na ipauwi siya sa Pilipinas. Who knows? No? One of these days, magulat na naman tayo. Mabait ang Pangulo. Hindi natin alam guys, no? Baka palayain siya. Hindi natin alam. Proseso po yan. Kaya sa ating mga kababayan, huwag kayong mainip. Time will come. Di ba? So dahil dyan mga kababayan, kompleto detalyado, pakinggan nyo po yung sinabi ng ating mahal na Pangulo tungkol dito guys sa clemency na ito. Okay? But don't forget to like, hit the button bell para lagi kayo update sa aking mga upload video. Eto na! We still have to have a look at really what her status is, and then of course we are aware of the request for clemency from her representatives, of course, and from her family, and we will leave it to the legal judgment of our legal experts to determine whether the provision of clemency is appropriate. So we'll have to look at the wala namang condition ang binigay ng Indonesia, so it's really up to us, but we're still at the very preliminary stage of her pag-uwi. So yun mga kababayan, very short yung sinabi po ng ating mahal na Pangulo tungkol dito sa clemency. Di ba? Sabi ko na sa kanyang mga kamay ang magiging tuluyang paglaya ni Mary Jane Veloso. Kaya sabi ko, who knows, hindi natin alam. Kasi si Pangulong Marcos Jr., mabait ito guys, Pero siguro, pag-aralan mabuti kung karapat dapat ba sa bigyan ng clemency. So, nasa ating mahal na Pangulo ang kanyang paglaya, no? Huwag natin pangunahan, mga kababayan, ang desisyon ng pamahalaan, kasi wala tayo sa posisyon para manghusga o pumuna o manira. Okay? So yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. Maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines.